doon sa mga in-invite natin na mga contractors belonging to the initial 15. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa na ayaw pumunta rito. Para po maipakita namin ang kaseryosohan ng pagdinig na ito. Gusto nga namin i-accommodate kayo para sa ganon, matukoy natin talaga kung sino talaga ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat mangyari. Yung mga projects dapat maproteksyonan ng communities, ngunit ang nangyari, kabaligtaran. Kanina po, binabanggit ko na marami na kaming kinausap na mga ehensya ng ating pamahalaan. Yung AMLAC po nakahanda sangayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang pinatutupad na, kayo po'y kanilang tinutugay-gayan na mapipris po ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng outlook sa immigration. Sa mga kapatid, lahat po ng maaensang dapat nakausapin nandyan na. Ang PICAM nakahanda po kayong iparevoke lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWS may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin sigurong sabihin na makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon iniisip namin baka para lang maingganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin wala mo ng criminal prosecution. Kasi po plunder lahat ang lalabas nito Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya kung sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na